Sa sarili kong wedding, ako mismo ang sumira sa lahat ng i-play ko ang isang video na hindi dapat makita ng kahit sino. Sa una akala ng mga bisita simpleng joke lang, pero habang tumatagal, napansin nilang yung babae sa video ay ang bride ko mismo, si Luruyan, at yung lalaking kasama niya hindi ako, kaya biglang nanahimik ang buong venue habang napagtanto pa nilang wala pa mismo ang bride sa ceremony, at ako, nakatayo sa stage habang tinitingnan ng lahat na parang kawawa, kaya kinuha ko ang mic at tinawagan siya sa harap ng lahat, ilang beses bago siya sumagot, at rinig ng lahat ang ingay ng sasakyan sa kabilang linya. Kaya tinanong ko siya kung nasaan siya at bakit siya umalis, pero ang sagot lang niya, may importanteng bagay daw at ipagpaliban ang kasal, na lalo kong ikinagalit kaya diretsahan ko siyang kinompronta sa harap ng lahat. Kung ganun lang ba kadali para sa kanya ang lahat ng paghahanda, ang pamilya ko, at ang reputasyon naming dalawa. Hanggang sa napilitan siyang aminin na pumunta siya sa ospital para sa assistant niyang si Evan, at doon tuluyang nagulo ang buong lugar dahil sa sinabi niya, kaya pinili ko na siyang i-corner at pagdesisyonin kung sino ang pipiliin niya, ako o yung assistant niya. At sa isang iglap, pinili niya ang pangalan ng lalaking iyon, kaya hindi na ako nagdalawang isip, pinutol ko ang tawag at doon pa lang, alam ko na, tapos na ang lahat sa pagitan namin. Pagkababa ko ng tawag, parang sumabog ang buong venue, bulungan, gulat, kahihiyan, lalo na sa side ng pamilya niya na hindi na makapaniwala sa nangyari. Pero imbes na umatras, mas lalo ko pang pinatindi ang sitwasyon dahil diretsahan kong in-announce sa harap ng lahat na tinatapos ko na ang engagement namin. Kahit pilit akong pinipigilan ng lola niya na ayusin na lang daw privately. Pero wala na akong balak umatras dahil alam kong matagal na akong niloloko at ginagamit lang ng pamilya nila para sa sarili nilang pakinabang, kaya habang nagtataka ang lahat kung bakit bigla akong nagbago, unti-unti kong nilabas ang totoo, na hindi kami pamilya, at wala silang karapatan kontrolin ako o ang pangalan ko. Hanggang sa tuluyan kong pinutol hindi lang ang relasyon namin kundi pati ang business ties ng pamilya namin sa kanila, bagay na ikinagulat at ikinayanig lalo ng Lu family dahil alam nilang malaking dagok yun sa kanila, at habang nagkakagulo sila. Ako naman, kalmado lang sa stage, sorry sa mga bisita habang tinatanggap na tapos na talaga ang lahat. Pero sa loob ko, alam kong hindi lang ito simpleng hiwalayan, ito ang simula ng pagbawi ko sa lahat ng ginawa nila sa akin, lalo na dahil sa nakaraan kong buhay. Kung saan hinayaan kong apak-apakan ako, at sa huli, binayaran ko iyon ng sobrang sakit na hindi ko nahahayaang maulit pa. Habang ako abala sa pagputol ng lahat sa venue, si Luruyan naman diretsyo sa ospital, naka-wedding dress pa at walang pakialam sa nangyari sa kasal. Tumatakbo sa hallway para puntahan si Evan na halos wala namang malalang kondisyon. Pero para sa kanya parang mas mahalaga pa yun kaysa sa mismong kasal namin. At habang nag-aalala siya doon na parang siya ang tunay na partner ng lalaki, wala siyang ideya na sa labas, nagsisimula ng kumalat ang balita, na iniwan niya ang fiancé niya para sa assistant, at sa past life ko, ito yung eksaktong moment na naging kontrabida ako sa paningin ng lahat dahil pinagtanggol ko pa siya kahit niloko na niya ako. Pero ngayon, iba na dahil imbes na ako ang masira, siya na ang unti-unting binabalikan ng consequences ng ginawa niya, habang siya naman, kampante pa rin na kapag bumalik siya, aayusin lang namin lahat. Hindi niya alam na sa pagkakataong ito, hindi na ako yung lalaking handang magpatawad kahit gaano kalala ang ginawa niya. Habang kampante pa si Luruyan sa ospital na parang wala lang ang ginawa niya, sa labas tuluyan nang sumabog ang issue dahil kumalat online ang buong nangyari. Mula sa pag-iwan niya sa kasal hanggang sa video na nagpapakita ng relasyon niya kay Evan. Kaya mabilis na nabaliktad ang opinyon ng publiko, mula sa paghanga sa kanya naging puro batikos at galit, habang ako naman, unti-unting nagiging simpatya ng lahat nang malaman kung gaano kalaki ang na-invest ko sa relasyon at pamilya niya, at kung paano niya ako pinahiya sa mismong araw ng kasal. Kaya hindi lang reputasyon niya ang nasira, kundi pati ang pangalan ng buong pamilya nila na nadamay sa iskandalo. Hanggang sa umabot sa point na nagpanik na sila kung paano ayusin ang sitwasyon. Dahil hindi lang ito simpleng chismis, isa na itong malaking krisis na pwedeng magpabagsak sa negosyo at imahe nila. At doon nagsimulang maramdaman ni Luruyan ang bigat ng mga ginawa niya, kahit hindi pa niya lubos na intindihan kung gaano kalala ang epekto nito sa buhay niya. Habang patuloy na lumalala ang issue online, tuluyan nang nagpanik ang buong pamilya ni Luruyan dahil hindi lang reputasyon ang nakataya kundi pati negosyo nila. Kaya dali-dali silang nag-isip ng paraan para kontrolin ang sitwasyon. Balak nilang ilihis ang atensyon ng publiko gamit ang ibang skandal, gawing adopted brother, si Evan para linisin ang image, at pinaka-importante, pilitin akong akuin ang sisi sa lahat sa pamamagitan ng paglabas sa publiko at pag-amin na nagselos lang ako at overreact. Pero kahit may plano na sila, alam nilang hindi iyon magiging madali dahil hindi na ako yung dating tao na kaya nilang manipulahin. Habang si Luruyan naman,
Saka palang tuluyang nag-breakdown nang ma-realize niyang nawawala na sa kanya ang lahat, ang relasyon namin, ang tiwala ng pamilya niya, at ang respeto ng mga tao. Pero kahit ganoon, umaasa pa rin siyang mababawi niya ako at maibabalik ang lahat. Hindi niya alam na sa pagkakataong ito, huli na ang lahat at wala na siyang kontrol. Sa sitwasyon na siya mismo ang gumawa. Sa puntong halos gumuho na ang lahat, nagdesisyon si Luruyan na puntahan ako mismo para ayusin ang sitwasyon. Dala pa ang paniniwala na kaya niya akong pakiusapan at maibabalik ang dati. Pero pagdating niya, hindi na niya ako makita. Ang nadatnan niya ay ang bahay na dati naming pinapangarap na tirahan. Ngayon winawasak na ng sarili kong mga tao. Bawat gamit sinisira, bawat alaala binubura, at doon niya tuluyang na-realize na seryoso na ako sa pagputol sa kanya. Hindi na ito simpleng galit lang o tampo, kundi isang desisyon na hindi na mababago. At habang nakaluhod siya sa gitna ng wasak na lugar, umiiyak at tinatanong kung bakit hindi ko man lang siya binigyan ng chance magpaliwanag, doon niya nakita ang dugo sa sahig. Patunay kung gaano kalalim ang sakit na dinanas ko, at sa unang pagkakataon, tumama sa kanya ang realidad na hindi lang siya nawala ng Fayan, kundi siya mismo ang sumira sa lahat ng meron siya, habang ako naman, tuluyan nang umalis sa nakaraan at hindi na lumingon pa. Habang si Luruyan wasak na wasak sa nangyari, ako naman, lasing at walang direksyon, napunta sa isang hotel para takasan lahat ng sakit at galit na nararamdaman ko, at doon ko nakilala ang isang babaeng halatang may tinatakasan. Magulo ang itsura, takot, at parang hinahabol ng kung ano, hanggang sa bigla na lang siyang kumapit sa akin at humingi ng tulong, at bago ko pa maintindihan ang nangyayari, nahilan na niya ako sa sitwasyon kung saan pareho kaming nawalan ng kontrol. Isang gabing puno ng emosyon, pagkalito, at pagtaka sa realidad at kinabukasan. Paggising ko, wala na siya. Parang panaginip lang ang lahat, iniwan lang niya ang isang maliit na bagay bilang kapalit. Pero sa loob ko, alam kong hindi ito basta aksidente lang. Dahil ang gabing iyon ang naging simula ng tuluyang pagputol ko sa nakaraan at pagharap sa bagong direksyon ng buhay ko, kung saan hindi na umiikot ang mundo ko kay Luruyan kundi sa sarili kong desisyon at mga susunod kong hakbang. Pagkatapos ng gabing iyon, tuluyan ko nang tinapos ang lahat ng koneksyon ko sa nakaraan, hindi lang kay Luruyan kundi pati sa mga taong sumira sa pamilya at buhay ko, at nagsimula akong kumilos ng seryoso. Nilinis ko ang sarili kong kumpanya sa lahat ng taong ginamit lang ang pangalan ko para magnakaw at mang-abuso, isa-isa silang pinanagot gamit ang ebidensyang matagal nang tinatago. Habang unti-unti namang bumabagsak ang pamilya ni Luruyan dahil sa eskandalong sila mismo ang gumawa. Nawalan sila ng tiwala ng publiko at ng mga investors, at kahit anong damage control ang gawin nila, hindi na nila maibalik ang dating reputasyon. Samantalang ako, sa pagkakataong ito, hindi na naging mahina. Tinanggap ko ang lahat ng nangyari bilang leksyon at ginamit iyon para mas maging matatag. Inayos ko ang buhay ko, ang negosyo, at ang mga taong tunay na mahalaga sa akin, at sa wakas, nakawala rin ako sa isang relasyon na matagal ko nang pinanghahawakan, kahit ako na lang ang lumalaban dahil ngayon, malinaw na sa akin na ang totoong panalo ay hindi ang paghihiganti, kundi ang tuluyang paglayo sa mga taong hindi marunong magpahalaga at ang pagbuo ng buhay na hindi na nila kayang sirain kailanman.